Noon at ngayon, ang challenge the same. Challenges yung walang-wala kami, gipit, kapos kami ngayon, o kaya na-challenge sa may mga changes sa buhay, may threats, may unknown. At malaking mga alalahanin ng mga tao, baka sila kapusin, baka magkaroon ng mga problem, complicating problems. At yan ang babalikan natin na kwento na ilang beses na rin naman natin na pag-aralan. Ang kwento ng mag-iina na under threat ang kanilang way of life. How will they be able to get out of it? Ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, what emptiness could do. 2 Kings 4. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead, and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Nightmare ng isang pamilya, mamatayan ng member. Tapos yung namatay pa yung padre de familia na breadwinner nila, at may iniwan pang utang. At ngayon itong nagpautang ay buong kalupitan na kokolektahin yung 2 naiwang anak na bata para gawin niyang slaves, bayad sa utang. So masyadong stressed ang ginang na ito dahil kamamatay lang ng asawa niya, pinoprocess pa niya ang lungkot. Pagkatapos ngayon merong bagong threat. Yung 2 niyang anak na natira na lang sa buhay niya, kukunin pa ng pinagkakautangan. Religious vocation does not exempt people from natural law. Isang dapat nating makita yan sa ating binasa. Na hindi ko mo ikaw ay prophet, hindi ko mo ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka na babawian ng buhay, hindi ka na magkakaproblema o ang iyong pamilya. So kailangan kahit religious ang vocation, gumagawa pa rin ng what is natural, what is expected, para yung support system ng pamilya ay in place. Now sa pagpapatuloy ng kwento, Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house? Not from me, ang tulong, ang solusyon, but from you." Parang sinasabi halos nung propeta. "Your servant has nothing there at all," she said. So, wala daw siya, walang-wala, wala kahit anumang bagay na may katuturan na nasa bahay niya. Very interestingly, sa quantum physics, there is the principle of the quantum foam. Quantum mechanics says that even if space had zero energy, a little energy could pop into existence in empty space. And since energy and matter are the same, from Einstein's equation E equals mc squared, matter can also appear from nowhere. Hindi ko na ipapaliwanag ang mga physics principles natin. I will assume na sumusunod kayo sa series, at kung hindi kayo nakasunod noon, pwede niyong balikan sa YouTube ang ating naging mga mensahe na ipiniliwanag na natin yung mga terminologies na yan. Ngayon, kung tinatamad kayong saliksikin yung mga terms na yan in physics, pwede na rin hindi. Doon na lang kayong manghawak sa mga verses at discussion natin, marami na rin tayong mapupulot. Added angle lang yung physics na nakikita natin, wow, yung parallelism ng physics with what the scriptures teach and say. At the quantum level, particles are constantly popping into existence. This is called quantum foam. Since all possibilities can exist, the rules of quantum mechanics allows for something to be created out of nothing. Lagyan nyo ng diin yan, ha? Quantum mechanics allows for something to be created out of nothing. Kasi ganyan yung tatakbuhin ng kwento, pero hindi naman totally out of nothing. Kasi from something, mas mahirap pa nga yung mga pwedeng mangyari kaysa sa mas madaling nangyari sa ating kwento. And there's also the concept of the vacuum energy. In nature, nothingness does not exist really. Because even in a vacuum, particles will constantly appear and disappear. Something can come out of nothing. So keep that in mind. Physics say that, but that keeps happening in the Bible. Ang dami-dami mga himala. Yung pala yung physics, merong mga parallel ideas kung paano yun nangyayari. Ang lessons for now. Pag may need, wala dapat sa ating bokabularyo yung I have nothing. Walang-wala na pampuhunan, walang-wala na pansimula, walang-wala na pwedeng ipaghanap buhay, walang talent, walang marketable skills, walang product, walang service na pwedeng itinda. Another lesson, lahat may something in their own home. Ha? Hindi sa home ng prophet, hindi sa home ng kapitbahay, hindi sa bank account ng kamag-anak, lahat merong something. At yan ang mahalagang lesson na pag-aralan natin ngayon. Lalo sa panahon ng kwaran, na maraming mga tao ninenervyos, they have nothing, wala silang panghanap buhay, wala silang puhunan, wala silang pagkakakitaan. Kaya natin inuungkat uli ang kwento ng mag-iinang ito. At dapat sa sariling bahay, katawan o kakayanan, maghanap ng puhunan, maghanap ng ikabubuhay, maghanap ng pagkakakitaan. Huwag maliitin at huwag baliwalain ang meron ka at home.
Huwag balewalain kung ano ang meron ka. Kung sabihin, ganito lang po ako, maliit lang alam ko, konti lang kakayanan ko, konti lang experience ko. Huwag maliitin yan. Dahil sabi ng babae, your servant has nothing there at all, except a small jar of olive oil. So halos hindi na niya binanggit yung meron pala siyang konting langis na nasa loob ng isang banga. Pero yung konti na yon na minamaliit niya na halos hindi niya pinapansin at halos hindi niya binanggit, doon pala iikot ang kwento at doon magmumula ang kasaganaan nilang mag-iina. Elisha said, go around and ask all your neighbors for empty jars. Don't ask for just a few. So, damihan mo ang hihiramin mo ng mga banga na walang laman. Mag-ikot-ikot ka sa buong barangay, kolektahin mo ang lahat ng mahihiram mong mga banga. Then go inside and shut the door behind you and your sons. So, anong itinuturo dito ng prophet? Focus sa quantum physics tunnel. Kailangan na bigyan mo ng sobrang pansin ito at ulit-ulitin ninyo ang attempt para ito ay mag-succeed. At patuloy ng propeta, pour oil into all the jars, and as each is filled, put it to one side. Kakaiba ang payo ng propeta. Hindi niya sinabing, etong pera, pautangin kita, o pupunta ka doon kay kumare, umutang ka doon, o eto, bibigyan kita ng harina o bigas o something. Sabi niya, ano bang meron ka sa bahay mo? Walang-wala nga po kami, pero meron kaming konting langis. Ganitong gagawin mo. Sabi ko na, yung konting langis na yan, diyan ka magtuon ng pansin at ang iyong mga anak. Manghiram ka sa mga kapitbahay mo ng as many empty jars as possible. Pagkatapos, yung langis mong konti, isalin mo sa unang banga na walang laman. Mapupuno yun. Pag napuno na, lumipat ka ng salin sa susunod na banga. Mapupuno din yun. At pag napuno na, lumipat ka ng salin sa susunod na banga. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. Nakita natin yung lesson dito that nothing can become something. Emptiness can get filled. At dito nga sa kwento, hindi pa natin may konting oil pa, pinarami. Hindi zero oil, ha? Kaya, mas marami pang pwede mangyari beyond the story that we are discussing now. Buti nga dito, may something pa, eh. Meron namang posible na talagang nating ang pinanggalingan. And even quantum physics tell us that it can happen. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Parang may pandinig yung langis. Habang may mga wala pang laman na banga na pwedeng lipatan at punuin, sige lang ang daloy ng oil. Pero nung narinig ng oil na sabi ng anak, wala na po tayong empty jar, tumigil na siya sa pag-flow. Bakit nga siya tutuloy mag-flow? Di natapon lang siya. So, verse 7, she went and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debts, and your sons can live on what is left. Marami-rami rin na sila ay naipon na oil kasi pag ibinenta nila, mababayaran nila yung utang. Pagkatapos hindi lang yon, pwede pa silang merong ikabuhay sa matagal na panahon. Maaaring hanggang lumaki yung mga batang yan at magkaroon na ng mga sariling hanap buhay. Another lesson, the oil stops flowing pag wala ng lalagyan. In extension, blessings stop coming pag wala ng ready lalagyan or recipients, which is the equivalent of faith and prayer. Pag wala ng faith, pag wala ng prayer, or pag wala at all na faith or prayer, walang oil na magfo-flow. Ngayon, kung nagfo-flow yung oil na yan, pero nawala na yung faith, natigil na yung prayer, natigil na yung expectation or observation in physics terms, titigil na rin yung pag-flow, yung pagdaloy ng oil. Quantum physics tells us that all possibilities exist at the same time, and nothing definite exists until it is observed. As long as observation is being done, the particles stay at a definite state. When observation stops, the particles will go back to a wave of possibilities. So, yung oil na nagfo-flow, walang tigil siya ng ka-flow, pwede mangyari yon habang pinagtutuunan siya ng pansin, ino-observe, pinaniniwalaan, ipinagpe-pray. Pero pag tumigil na yon, at dito sa ating kwento, ang sagisag ng pagtigil ng prayer at paniniwala ay wala nang lalagyan. Hanggang doon na lang, yun ang limit ng kanilang faith, yun ang limit ng kanilang ginawa at nagawa. Hanggang doon na lang ang bilang ng mga empty jars, tumigil na rin yung oil. So, pwede mong padaluyan yung oil na yan sa pamamagitan ng observation or prayer and faith. Pero pagka nagkulang na yon, ay pwede nang tumigil ang pag-flow. At kung ito ay merong mga hiwaga sa mga iba ngayon pa lamang sumasama sa atin sa ating pag-aaral ng mga ganitong salita during quarantine, review nyo yung ating last message na Ask
to receive. Dahil yan, ipinaliwanag natin yung buong konsepto ng how to pray and receive what you're praying for. At inilinya natin, pinaralel natin sa mga principles of quantum physics. At nakita natin na merong agreement. At dapat naman talaga mag-agree siyempre yung physics sa scripture. At yung scripture naman ay isinasabuhay niya yung mga natural laws na Diyos din ang may gawa na nadidiskubre ng sciences, particularly sa ating need and usapan, quantum physics. Lesson ng kwentong ito na pwedeng i-apply dito sa quarantine: be empty enough to get filled. Be empty enough to attract content from heaven. Remember, what attracted the oil to keep flowing? The empty jars. Nung napuno na lahat yung jar, wala nang pagsisidlan ng more oil, the oil stopped flowing. So have enough empty jars, and in our lives, in our hearts, in our minds, have enough emptiness for heaven to fill. Dapat hindi ka punong-puno ng ego. May space sa iyong heart ang Diyos para pwede kanyang punuin. Hindi ka punong-puno ng iyong sariling opinion, ng tigas ng ulo. Hindi ka punong-puno ng mga paglabag mo sa kalooban ng Diyos. Hindi ka punong-puno ng self, ng conceit, kundi may space, may emptiness, then the oil will flow into that empty space. The blessing of heaven, the blessing of God will flow into your life. Paano ka pupuntahan ng blessing kung punong-puno ka ng katamaran? Walang space. There must be emptiness for the oil to flow. Paano magpo-flow yung mga pangangailangan, yung mga kayamanan, kung punong-puno ka ng mga excuses for not working hard? Kung punong-puno ka ng reklamo, nirereklamo mo yung employer mo, nirereklamo mo yung negosyo mo, nirereklamo yung buhay, punong-puno ng reklamo, so walang space para ka magkaroon ng oil. O kaya, punong-puno ka ng mga activities na hindi ka na empty enough by prayer, by believing, by asking. Pwedeng punong-puno ka ng self-reliance, pwedeng punong-puno ng self-independence from the Lord and from other people. So, tumitigil yung pagdaloy ng oil. Sa ganito mga panahon, marami yung mga tulad ng balo na yan na ninenervyos, na stress, threatened na mawala ng ganito, mawala ng ganon, at magutom, mawala ng ikabubuhay. Let's learn from this story. Sabi ng prophet, what do you have at home? Huwag kang maghanap kung saan-saan. Look into yourself, look into the talents that God had given you, look into your skills, your training, your life, because your entire life could have been a training for this particular need now. So, titingnan mo, anong meron ako, anong alam ko, anong kaya ko, at huwag mong mamaliitin yon. Kasi yung minamaliit ng babaeng ito na konti niyang oil, doon ang galing ang napakarami nilang naging kabuhayan. Sa classical physics, merong tinatawag na first law of thermodynamics, and that is thermal equilibrium. Nag-equalize ang init at lamig sa isang particular place. Energy will flow from one matter to another and will not stop until all matter in that system has the same amount of energy. Halimbawa, merong glass of hot water inside the room. Yung energy, yung heat ng hot water na yan will flow out of the water into the environment until it is of the same temperature as the room. Diba? Pag meron ka mainit na kape, dinala mo sa isang malamig na kwarto, given time na hindi mo ininom agad, lalamig. Hindi yan titigil sa paglamig hanggang hindi equal yung lamig niya sa lamig ng room. Hindi naman pwedeng mas malamig pa siya kaysa dun sa room. Mag-i-equalize yan. Kahit baligtarin mo yan, malamig halimbawa ang tubig, dalhin mo sa isang mainit na lugar, iinit din yun. Kasi yun yung tinatawag na law of thermal equilibrium. Ngayon, anong kinalaman niya dun sa oil? Yung oil, hindi titigil mag-flow hanggang mag-equalize yung dami niya sa kanyang pinagmumulan at yung dami niya sa kanyang pinupuntahan. Nag-equalize na. Bakit nag-equalize? Wala nang mapaglagyan eh. So, kung gaano kapuno ngayon itong oil na ito na inililipat, ganoon na rin kapuno at naging mas puno pa nga yung mga nililipatan, so titigil na ang pagdaloy ng oil. Sa buhay din natin, totoo yan. Tumitigil na yung pagdaloy ng blessing pagka parang wala ka ng need. Yung nagiging self-sufficient ka na, nagiging tamad ka na, nagiging pabaya ka na parang hindi ka na dependent sa pag-flow ng blessing na ito. Parang nag-equalize na, titigil din. Pagka ikaw ay isang artist o isang craftsman na hindi ka na nag-i-improve sa iyong galing, sa iyong husay, nag-i-equalize na yung alam mo at yung alam ng lahat, parang hindi ka na tuloy special nun, hindi ka nabibilhan, hindi ka nabibilhin, hindi ka natatangkilikin kasi equal na lang. Dapat laging merong inequality para magkaroon ng flow of energy. So kung ikaw ay napakagaling na, halimbawa mo ay dancer, laging may manonood sa'yo at magpapaturo sa'yo kung nakahihigit yung alam mo sa kanila. Kaya dapat laging mong ini-improve ang iyong kaalaman para laging may flow. Pero pag pareho na lang kayo ng audience, baka nadaig ka pa nga niya, ba't ka pa niya papanoorin? Kung halimbawa ikaw ay teacher,
ang itinuturo mo, alam na nung mga estudyante mo, wala nang bago, wala nang flow of wisdom and knowledge from you to them, from a place of higher concentration to a place of lower concentration, mawawala na ng osmosis, tinatawag din sa movement of liquid, di wala nang magpa-flow, stagnant na lang. Parang ilog. Bakit ang bilis-bilis ng daloy ng ilog? Kasi merong space pababa na wala pang tubig. So yung tubig sa taas, bababa agad. At mas matarik yung space na yon, mas mabilis ang flow ng tubig hanggang maging waterfalls na nga yan kung vertical talaga yung descent ng tubig, di ba? Pero kung makikita mo yung mga kanal, mga estero na hindi gumagalaw ang tubig, bakit? Kasi yung tubig sa banda ron at tubig sa banda rito, equal lang ng volume, equal lang ng height. So bakit magkakaroon ng flow? Dapat merong space na mas nangangailangan, mas empty, para puntahan ng energy. Ganon din ang puso natin. Pag lagi natin yung ginagawang empty for God, lagi niya tayong pinupuno. May transfer. Pag lagi tayong teachable, may teaching. Pag lagi nakasahod ang ating kamay, may masasahod dito. Pag tayo humihingi, may ibibigay. Sabi ni Jesus, ask, and it will be given you. Diba? From a place of low concentration, lilipat doon yung blessing from a place of high concentration to a place of low concentration. Sabi niya, seek, and you will find. O, from a place na meron, matatagpuan niyo nung nangangailangan, nung wala na yon. There will be a transfer. Bakit may transfer? Kasi unequal yung supply at demand. Pero kung equal na lang, teacher ka, yung lahat ng tinuturo mo, alam na ng mga estudyante, wala ka na maituro, equal na lang kayo, wala nang flow. Ganon din ang blessing. Bakit merong runong? Kasi aral lang aral. Kasi habang nag-aaral ka, hindi na-declare mo sa Diyos, I'm empty. Punuin niyo po ako. Kulang po ako, lagyan niyo pa po ako. Pero pag hindi ka na nag-aaral, sinasabi mo, puno na ako. Kahit hindi yung totoo, yun ang paniniwalaan mo, yun ang iiral sa buhay mo. Hindi ka na nag-aaral, hindi ka natuturuan, stale na, wala nang galaw. Ganon din sa blessing. Bakit yung mga iba, hindi na umaasenso yung kanilang income, hindi na umaasenso yung kanilang hanap buhay? Paano? Puno na sila. Although marami pa silang want, marami pa silang desire, pero yung lifestyle nila, yung behavior, parang sinasabi nilang puno na ako. Bakit? Hindi na ako nag-aaral, hindi na ako nag-i-improve. So, puno na ako, hindi na rin magpo-flow ang more knowledge, ang more blessings. Natutunan natin sa kwentong ito, sa kasaganaan, hindi issue ang nothingness na excuse ng marami. Hindi issue ang supply. Hindi issue ang willingness and capacity of God to give. Kasi hindi naman titigil yung oil na yon kung meron palang empty na pwedeng lipatan eh. Ang issue, capacity ng tao to receive. Yun ang tunay na issue. What we receive is not limited by God's capacity to give, but by our capacity to receive. Habang marami, lagi naman silang wanting, needing, asking, so akala mo, mayroon silang capacity to receive. Pero sa salita lang yon, sa salita lang ng prayer. Pero sa lifestyle, they behave as if they don't need God. They don't want anymore. They cannot take anymore. Hindi na sila teachable, hindi na sila nag-i-improve. So bakit pa sila dadagdagan ng more blessings? Yung issue na yan, the capacity ng tao to receive, tinatawag sa physics na observation, expectation. Kasi when you observe, you can change matter. When you expect, you can change matter. And this observation and expectation is equivalent in the story to the empty jars, to emptiness, to readiness to receive, which is equal to faith, prayer, to be filled. Be empty before God and believe you could be filled in any way. Sa skill, sa talent, sa knowledge, sa lakas ng loob, sa personality, sa paghahanap buhay, sa profession, always empty yourself before God. Para yung oil mag-flow into your emptiness. Pero kung ang behavior mo parang puno ka na, hindi ka nalilipatan ng oil galing sa Diyos. And pray. Believe you have been filled already and act and live like you have been filled already. Yan ang itinuturo ni Jesus na prinsipyo ng pananalangin na tumatanggap. Mark 11:24, therefore I tell you, sabi ni Jesus, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be yours. Itong babae, sabi ng propeta sa kanya, may konti kang oil, ganito gawin mo. Maghiram ka sa iyong mga kapitbahay ng maraming empty jars at yung konting oil mo, isalin mo doon sa unang jar. Mapupuno yun. Pagkapuno nun, isalin mo pa sa susunod na jar. Pag napuno yun, isalin mo pa sa next, and next, and next. Alam nyo, she really already believed that she received that much oil. Kaya, nanghiram na siya ng mga jars.
Sa utak niya, naniwala na siya na yung oil na marami, nandun na sa kanyang jar. Ang kailangan na lang niya pagsasalinan. Kasi kung hindi siya naniwala na nandun na yon, hindi siya manghihiram. Dahil kakapagod manghiram, nakakahiyaring manghiram, mga abala ka ng kapwa, baka mabasag mo pa yung banga nila, dadami pa yung utang mo na babayaran. Pero yung kanyang ginawa, na ginawa nga nilang nanghiram sila nanghiram ng empty jars, patunay yun, naniniwala siya na, yes, nandun na yung sagot, nandun na yung oil na isasalin, kailangan na lang yung salinan. Kaya nga lang, at dangan nga lang ay, konti lang o hindi sobrang dami ang nahiram nilang empty jars. Siguro wala naman talaga maraming empty jars yung mga kapitbahay, hindi naman sila mayayaman, konti lang gamit nila sa bahay. Pero ang point, naniwala siya. Kayo ba? Tayo ba? Naniniwala sa ipinagpe-pray natin? Sabi ni Jesus, pag nag-pray ka, paniwalaan mong natanggap mo na. At pag naniwala ka na, at nakumbinsi na ang langit na yes, naniwala ka nga, at ginawa mo yung ginagawa ng naniniwala, then, ibibigay na sa'yo yung tunay na material sagot. Pero hindi pwedeng nandyan na yung material sagot bago ka maniwala. No, maniwala ka muna. Sasabihin ba, naniniwala naman po ako? Baka sa salita lang. Pero yung action ba natin, yung lifestyle, yung values natin, are the actions and lifestyles and values of one who already received what is being asked for? Kasi kung talaga natanggap mo ng isang bagay, maiiba ang iyong behavior. Mapapanatag ka na, tatahimik na ang iyong loob, magiging generous ka, magiging mabait ka, kasi masagana ka na eh. Pero yung iba, ang damot-damot, laging ayaw nilang tumulong sa kapwa kasi natatakot sila maubusan. Ibig sabihin, hindi sila naniniwala na ibinigay na nga ang hinihingi sa kanila. Make or break yan. Yung believe that you have received it, and when you have believed, and heaven has seen that you have believed, and heaven has seen it in your lifestyle, in your words, in your action, in your habits, in your behavior, yun yung pray without ceasing. Yung ginagawa mo lahat prayer of faith. Then, sabi niya, it will be given you. Be broken before God so you could be mended and restored. Yung iba, kailangan nila ng restoration from God. Pero nagyayabang pa sa Diyos, ayaw pang sumuko, ayaw pang aminin, ayaw pang tumanggap ng pagkakamali. Paano ka aayusin kung nagpe-pretend kang ayos? So, be broken before God so you could be mended and restored. Hindi naman ibig sabihin, i-break mo yung buo, kundi aminin ang mga brokennesses natin. Aminin, tanggapin, at maging humble tayo before the Lord. Be empty before God so you could be filled. Huwag mapuno ng hangin sa utak. Huwag ding mapuno ng takot, ha? Kasi kung puno-puno ka ng takot, hindi ka empty. Puno ka rin ng negative things. Huwag kang mapuno ng duda. Huwag kang mapuno ng mga pangamba. Kasi kapunuan din yon. You have to be empty to be filled. Be a glass of hot water in a cold room so you could be cooled. With God's help and your hard work, organized work, your little oil could become much. Ngayong quarantine, ang tagal-tagal na rin naman, ano? Maraming challenged financially, challenged emotionally, challenged physically. Maraming challenges. Pero, kung tatanungin ka ng propeta, what do you have at home? Ano bang meron ka? Yan ang challenge na iiwan natin sa ating lahat. Sit down, count the blessings that God had given you, assess all the blessings that you have, lahat ng pwede mong gawing puhunan, pagkakitaan, gawin mong panghahawakan, titindigan, sasandalan, isipin mo lahat kasi hindi ka empty. Wala kang kaparapatang sabihin, I have nothing. Kasi nga, yung palang I, ikaw na yun eh, meron na. So, hindi pwedeng nothing. Huwag nating i-exaggerate ang ating imagined poverty. Huwag nating i-exaggerate ang ating mga imagined wants. Kasi God is in us. And with God on our side, who could be against us? Greater is He that is in you than he that is in the world. So, hindi totoong anybody has nothing. We have a lot. You have that oil. And that oil could be multiplied when you do and act in faith. Borrow empty jars. Be empty enough. Have enough emptiness for God to fill. Ano ang kahulugan niya sa ating buhay? Pag bulay-bulayan natin at i-apply, kanya-kanyang isip, kanya-kanyang application. Nawa, maramdaman natin at maging totoo sa ating practical life yung kasaganaan na ipinangako ng Diyos. Hindi lang maging a little oil in a jar, in a corner of our house, but that little oil flows into many empty jars, into our many prayers of faith, into our belief, into our unwavering claim that the promises of God are there for us to enjoy. Kung tayo nananalig, yung pananalig na yan, yung empty jar, pupunuin ng Lord ng flowing oil. At habang may emptiness ka, pupunuin niya yon. Remember, what we receive is determined not by the capacity of God to give, because God's capacity is unlimitless.
It is determined by our capacity to receive, by our faith, by our emptiness. God bless us all.